Magandang araw po sa lahat ng mga subscribers, sa mga kapatid ko sa Panginoon, at sa lahat po ng naaabot ng aking paghahayag. Gaya po ng aking ipinangako, pag-aaralan po natin ang tungkol sa born again. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya magtatamo o hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po magtatamo ng kaligtasan. Gaya po ng paniniwala ng marami, pagka ang isang tao na naakay nila, dumalo sila sa kanilang isinasagawang pananambahan at sumasama sa mga aktibidad na kanilang isinasagawa, sila daw ay born again na. Kaya ang mga marami pagka tinatanong sila kung anong pananampalataya sila, anong sekta sila, ay ang kanilang sagot sa mga nagtatanong, kami ay mga born again. Tama po ba ang kanilang pananaw na ito? At ito po ba ay katawagan? O tama ba yung kanilang mga ikinakatwiran? Bakit ganito po ang kanilang sagot? Sapagkat ito ang itinuro o ipinunda ng maraming mga tagapangaral. Kaya ang tanong po natin, paano po natin mapapatunayan na mali ang kanilang pananaw? Pakinggan po natin ang pahayag sa 1:3. Magpapasimula po ako sa 1 hanggang 6. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nangangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang tao kung si matanda na? Makapapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao, ito po ang sagot ng Panginoon. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Tama po ba ang pananaw ng marami na ang dahilan bakit ganito ang pananaw ng marami? Sapagkat ito ang ipinunla,
ito ang itinuro ng maraming mga tagapangaral na nagpapatawag na born again. Mali po yun. Ano po ang katunayan? Sabi ng Panginoon, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya nagtanong si Nicodemo. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang tao kung siya matanda na? Kaya nagtaka si Nicodemo, paano ipanganganak kung siya matanda na? Tuloy. Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Kaya itinuloy ni Nicodemo, papasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak na muli? Ano pong sagot ng Panginoon? Ito. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Kaya ano pong sagot ng Panginoon? Ang sagot ng Panginoon, katotohanan. Kaya yung sinabi ng Panginoon, ito yung katotohanan. Ano yung kabaligtaran ng katotohanan? Ito yung kamalian. Ano itong kamalian? Ito yung itinuro ng maraming tagapangaral na nagpapatawag na mga born again. Mali po yun. Kaya ang dapat paniwalaan ng tao, yung sinasabi ng Panginoon, hindi yung sinasabi ng mga nagpapanggap na maraming mga tagapangaral. Sa 6, ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Kaya yung ipinanganak ng laman nga. Yung ipinanganak ng Espiritu, yun ang naging born again. Kaya sabi ng Panginoon, maliban ng ipanganak na muli, hindi papasok muli sa tiyan ng kanyang ina, kundi ipanganak ng Espiritu. Halimbawa, katulad ng maliban na nakapag-board exam, hindi ka makapagtuturo.